Magandang umaga sa inyo mga kainags. Ngayon after ng 3 araw na hindi lumabas si Haring Araw, sa wakas lumabas din. Tingnan nyo mga kainags yung paligid natin. Ayan mga kainags, magandang panahon ngayon. Hindi masyadong malamig, maaliwalas ang panahon, at nakalabas si Haring Araw. Wow. Kaya sigurado ngayon mga kainags, marami mga matutuwang mga tao ngayon. Sigurado lalabas sila ng bahay nila para maglakad-lakad at appreciate nila yung araw. Yan mga kainags, kung napapansin nyo, yung halaman na yan, yung natuyo, halaman ko yan, yan yung tinanim kong siling haba na natuyo na kasi nag-winter. Ito nga pala yung sili ko, siling haba. Ito yung bunga. Actually marami na rin ako na-harvest dito . Alam nyo mga kainags, pag nag-summer dito, dyan ako nag-garden ng mga vegetables, mga organic na vegetables. Kasi mga kainags, mahal dito yung mga gulay . Katulad nung kamote, ilang piraso lang, isang dakot, nasa $6 something. So nasa 500 pesos or 200 pesos pala. Diyan ako dati nagtatanim ng mga kamatis, broccoli, cauliflower, talong. Nagtanim din ako dyan ng kulitis mga kainags. Hindi ko lang alam kung alam niyo yung kulitis . Yun yung kulitis, yun yung haluan mo ng sardinas. Masarap. Mga organics yung mga tinatanim natin dyan para healthy sa katawan. Walang chemical. Ito mga kainags, tingnan nyo to. Talbos ng kamote to. Isang takot lang ang kamay mo yan . Nasa magkano siya? $6.23. So humigit kumulang 250 pesos dyan sa atin sa Pilipinas yung presyo. Kaya sa summer, sa spring, magsisimula na tayong bumili ng mga pananim. Kasi dati nagtatanim ako ng mga buto. Yung mga buto tinatanim ko, kaya lang mabilis ang panahon dito . Hindi siya tumatagal kasi pag fall natutuyot na yung mga sa lamig. Kaya bibili tayo yung mga sibol na para madali natin siyang ma-harvest. Madali siyang tumubo. Makita natin yung mga bunga at maani natin. Pero siguro mga na lang, mga 2 months na lang mag-spring na rito. Mga March, April simulan na natin bumili ng mga may tubo ng gulay. Ganun talaga ng araw mga kainags. Talagang ang sarap lumakad, ang sarap mamasyal. Kasi talagang labas na labas si Haring Araw . Tingnan niyo yung paligid . Ang ganda, di ba? Wow. Kasi 3 araw na nagtago si Haring Araw . Talagang makulimlim buong mag-araw. Tapos ang bilis pa ng oras, ang bilis dumilim. Kaya ngayon, buti na lang, awa ng Diyos, nagpakita siya. Kaya wow, talagang ma-enjoy natin yung araw nito sa kakalakad. Kaya yung mga hardware, yung mga nagtitinda ng mga halaman, maglalagay na yan ng mga halaman na ibibenta nila. Kaya magsisimula na rin tayong mamili ng mga itatanim natin doon sa bakura natin. Kasi pag winter dito mga kainags, talagang yung mga activities limitado . Konting-konti lang. Usually mga dito, mga pag winter, mga snowboarding, skiing, yung ice skating, yun lang yung mga rito, mga activities. Ito, activities natin, walking. Walking sa malamig na snow. Masarap talaga maglakad ngayon kay mga kainags. Talagang iba talaga, para kang nasa paraiso. Tapos makikita mo yung mga views ng mga ganyan habang naglalakad ka. Maganda. Maganda sa mata. Ganito lang ang ginagawa ko araw-araw. Lakad. Kasi kailangan talagang lumabas ng bahay mga kainags para hindi tayo ma-stress. Kasi yung mga aso rito mga kainags, talagang araw-araw nilalakad din yung mga aso rito. Kasi pag hindi natin nilabas yung mga aso, may stress yun. Yung iba namamatay dahil sa stress. Kaya dapat dito, pag may alaga ang aso, ilabas mo. Parang anak yun. Hindi kung ano yung turing mo sa anak mo, kung paano mo inalagaan yung anak mo,
ganun din. Naglilinis ng mga snow. Ayan oh. Nililinis nila. Kailangan nilang linisin yan. Pagka wala ng snow, talagang yung mga government dito, nililinis nila yung snow sa daan para maging safe. Ayan mga kainags oh. Si Haring Araw. Buti naman nagpakita, salamat naman. Tamang-tama to mga kainags. Mamaya pag umuwi tayo, magluluto tayo ng laing. Nakikiusap si Mrs. na kung pwede rin tayo magluto ng laing sa labas eh. Tama-tama, okay lang, maganda yung panahon ngayon, kaya walang problema. Ituloy na rin natin mamaya yung yung queen bed frame para may kabit na natin yung headboard at matapos na. Mangangawil tayo ng mga isda, ng mga trout, salmon, lahat ng mga activities na pag summer nandito na. So susubukan natin yung yung catch and cook para may pasyalungan naman kayo pag summer dito, para makita natin talaga kung anong klaseng ganda ng Canada pag nag-summer na. Mga kainags, ano ba ito nakikita ko? Ay, tae ng aso. Usually mga kainags, pag nagpapasyal ka ng aso, halimbawa aso mo, pinapasyal mo, yung pag tumae yung aso mo, yung tae ng aso mo, dadamputin mo, ilalagay mo sa plastic. Kaya pag yung iba dito, pag nagpapasyal ang aso, may mga dala silang plastic bag para sa tae ng aso. Usually ganun talaga dapat ang ginagawa. Disiplina. At pagkatapos mo ipasyal yung aso mo, yung plastic bag na puro tae, itatapon mo. Meron ding mga designated na tapunan ng basura rito para sa mga tae ng aso. Yan mga kainags, yan yung sinasabi nating designated na tapunan ng tae ng aso. So pagkatapos mong ipasyal yung aso mo at tumae sa daan, datamputin mo yun, lalagay mo sa plastic bag, at pagkatapos bago kayo umuwi, dadaan kayo sa mga ganyan at dyan yung itatapon yung tae ng aso. Ayan mga kainags. So ayan, tignan nyo anong sabi. They poop, you scoop. O yan yung mga tae ng aso. Yan, ayos. Ano ba yan? Bakit ba natin pinag-uusapan yung tae? Bakit tayo napunta sa tae? Ano ba yan? Tara, parang naaalam na rin ako eh. Kaya lang wala akong dalang plastic bag. Tara, bilisan natin umuwi. Yan mga kainags, heading na tayo sa bahay natin pauwi.
Ikwento niya sa akin na hindi raw naging maganda yung kanyang taon na 2020 kasi unang-una syempre COVID, problema talaga. Tapos pangalawa, nasunog yung loob ng bahay nila pero naagapan naman. Pangatlo, namatay yung asawa niya. Tapos yung pinakamalungkot, yung pangapat, isa yung kanyang pamangkin is nagbigti, nagpakamatay. Kaya alam nyo mga kainags, mataas ang rate ng mga nagpapakamatay rito sa Canada kasi sa sobrang depression. Yun nga, katulad nyo, pag winter malungkot din talaga. Kaya nililibang natin yung sarili natin para yung depression maiwasan natin. Kaya ito, naisipan natin mag vlog kahit pa paano para maging busy tayo sa winter. Nag-enjoy naman tayo. Tsaka salamat sa panonood nyo kahit pa paano. Naisishare ko yung buhay ko dito sa Canada. Nilagay na natin yung laing sa ibabaw ng gata. Kaya natin siya nakapatong dyan. Lulubog din yan mamaya para ma-absorb niya yung mga gata. Parang nasa ano lang tayo eh. Parang nasa bukid lang tayo eh. Nagluluto ng mga pagkain natin. Kaya masaya ako mga kainags kapag nagluto ako ng makakain dito sa bakuran. Kasi feeling ko nasa Pilipinas ako eh. Tsaka masarap talaga yung nagsasaing ka, nagluto ko ng mga gulay, naririnig mo yung mga huni ng ibon, nakikita mo yung araw, maganda, nakikita mo yung mga tanawin. Masarap talaga. Kaya nakakamiss na Pilipinas kahit talaga papaano. Siyempre, ang hindi lang natin magagawa rito, yung kumain. Kasi pag kumakain ka rito, pag subo mo ng pagkain sa bibig mo, matigas na eh. Yelo na. Kaya mamaya kakain tayo dun sa loob ng bahay para mainit-init pa. Shoutout nga pala kay Ryan Austria, shoutout kay Albert Sanchez Macalino, at shoutout tayo sa aking kababata dyan sa San Jose Occidental Mindoro na si Enrico Bautista. Tingnan natin itong laing kung luto na. Yan, luto na, pwede na. Konting-konti na lang mga kainags. Yan mga kainags, ayos na, pintura na lang kulang, pwede na.